dear beloved, Boss Mike, Cervera. Sinabi niya? Yun po yung isa sa sinabi niya. So may susunod ka pang tatanong? Yes. Okay. Unang-una, unitin sila. Hindi mo pwedeng sabihin na ito ay dahil lamang kay Pangulo Marcos Jr. o dahil lamang kay Vice Presidente. Unit team. Ibig sabihin, nagkaisa sila. Correct. Nagkaisa sila. Kaya nga may pa I love you pa. I love you, BBM. Kulang na lang, mga kababayan, tumihaya si Sara. Sige, tuloy. Ngayon, bakit ibinibigay lamang sa Pangulo ang mandato? Correct. Pangulo po siya eh. Pangalawa, sino po ba nagtatrabaho? At sino po ba nagbabakasyon? Correct. Sino ang tuloy-tuloy na nag-aaruga sa ating mga kababayan? At sino rin ba yung tuloy-tuloy na wala sa bansa? Na nanlulustay lang. Nakuha nyo, mga kababayan. Yung pagkukumpara lagi, mahalaga ho ito eh. Yung pagkukumpara lagi. Ano sabi ni Yussi Claire? Si Pangulong Bongbong, panay ang trabaho. Tumiyaya ng gano'n, no? Bumukangkang. Di ba? Nasaan? Yung isa, si Sara. Anong ginagawa? Mga kababayan. Di ba, Joey Salvadoro, ano? Ayun, lustay ng pera doon. Lakad dito, lakad doon. Pasyal sa ibang bansa, pasyal doon, di ba? Ngayon, dahil sa kakabatikos ni Atty. Claire Castro, dito sa paglulustay, ni Sara Duterte, itong pag biyahe-biyahe, alam nyo ba yung mga bobong mga DDS, binabanatan yung magandang anak ni Atty. Claire Castro? Ay, maganda ho yung anak ni Atty. Claire Castro. Artistahin. Kung kaedad ko lang yon, yung anak ni Atty. Claire Castro, talaga, magpapaalam ako kay Attorney, Mami. Maganda, mga kababayan eh. Abay, biruin ninyo, yung magandang anak ni Atty. Claire Castro, binabanatan nila, yung anak mo rin daw naman, Atty. Claire, pasyal ng pasyal. Mga tanga. Mga ngongo. Yung anak ni Atty. Claire Castro parang ako. Private citizen. Wala kayong pake. Kasi wala naman kaming obligasyon sa gobyerno. Hindi katulad ni Sara Duterte, nag-apply sa atin para magtrabaho, maglingkod. Yun ang kaibahan. Public servant, si Buday, yung anak ni Atty. Claire Castro, ay private citizen, mga kababayan. Hindi naiintindihan ng mga bobong DDS yan. Kundi ba naman engot-engot talaga? Di ba Dim? Easy. Tatanga-tanga eh. Nakakabwisit eh. Di ba? Ulitin nyo. Huwag nyo sabing walang pera si Atty. Claire Castro na pambiyahe, panggala ng anak niya. Di ba? Ano ngayon kung i-spoil niya yung anak niya? Siyempre anak niya yun eh. Ako nga, 6, dinadala ko sa Europa, Japan, Korea, kung saan-saan bansa. 6 yung anak ko. Dinadala ko. Nililibot ko sa buong mundo. Bakit? Masipag kami ni Atty. Claire Castro 2. Kaya mayroong pambiyahe yung mga anak namin. Di ba mga kababayan? Ako, si Atty. Claire Castro, lakas kumita niyan, abogado. Nag-practice yan. Maraming hinahawakang kaso na ipanalo. Si Sara Duterte, hindi naman nag-practice yan kaya hindi nakaipon sa pagtatrabaho. Saan kumita? Kumita sa gobyerno. Ngayon, ikukumpara ng mga bobong DDS.
kay Sara Duterte dahil daw si Attorney Claire laging binibira si Sara na panay biyahe ng biyahe. Ikumpara ba naman yung anak? Tanga, putang ina nyo. Kailanman hindi pwedeng ikumpara si Sara sa anak ni Attorney Claire Castro. Bobo nyo talaga, putang ina nyo. Diba? O sige nga kayo, sipin nyo. Eh baka sa susunod sabihin, binabanatan mo si Sara, biyahe ng biyahe, ikaw rin naman, Boss Mike. Tangan nyo talaga, putang ina. Kabubuhan nyo, untog nyo nga yung mga ulo nyo sa pader. Diba? Diba Max Sadia? Diba? Ganun dapat. Parang ako lang, dala ko pamilya ko kahit saan ako. Bansa, picture nga lang. Diba? Malakas pa kumita sa YouTube si Attorney Claire Castro. Balita ko 100,000 kada isang araw. Nabuko tuloy. Diba? Sige tuloy. Isa pa po sa sinabi niya, tinatanong po ni Congressman Pulong ang Pangulo, Yan malapit na po yung SONA, baka daw po pwedeng isa-isahin yung mga nagawa niya, naramdam ng Pilipino kasi hindi daw po standing ovation sa batasan yung magde-decide ng tagumpay ng Pangulo, kundi yung mga Pilipino na naghihintay pa rin daw po ng mga pinangako niya. No. Comment po from Palace. Bobo kasi yan Bobo kasi mga kababayan si Pulong hindi nakikita. Putang ina, ikaw na lang mismo maghanap, napakarami. Tatanga-tanga tong mga Duterte siblings na to Noong una, sana tanongin niyo po, kung makakausap niyo si Congressman Pulong. Sana matanong niyo. Siya ba ang gumagawa ng kanyang mensahe? Nga. Meron siya bang ghostwriter o meron siyang PR man? Kasi, kung Mahina ito ay ulo. isang ghostwriter lamang, gagayahin ko na po ang sinabi ng Pangulo. Mas siguro po, mas magandang sisantihin niya na ang kanyang mga ghostwriters or PR man. Kasi mga bobo. Hindi alam mag-research. Dahil sa mga naisusulat at ipinapalabas lamang itong si Congressman Pulong ay i-advise. O kaya sadyang ganito lamang na gumagawa lamang ng intriga. Lagi daw kasi nagbibiraw sa Attorney Claire. Style naman nila yan Magtanim, mag-intriga, kung ano-ano, di ba? So, bakit kailangan pang hintayin ang SONA? Samantalang, kung manunood lamang siya ng press briefing, makikita Correct. niya na po kung ano ang ginagawa ng Pangulo. O iisa-isain ko na po, baka kumanood po siya ngayon. Pulong, makinig ka na. Tangina, hindi ka kasi nakikinig. Puta, puro iyot yung ginagawa mong hayop ka. Puro kasi pokpok yung mga inaatupag mo Di ba? Paano mo malalaman kung laging pokpok yung ang nasa isipan? Puta, kakatapos mo lang ngayong gabi. Ang iniisip mo, yung mamayang gabi uli. Aray ko. Di ba? Tigilan mo na kasi ang pamumukpok mo. Tumutok ka na lang sa press briefing sa Malacanang. Puro iyot, puro utang ina. Di ba mga kababayan ko? Mukhang sa'yo kumikita si Rapi Tulpo sa Robas Oy, Arnold Lopez, paano naman ako maiinggit? Paano naman tayo maiinggit? Meron naman tayong Jen, meron ka namang Ai Chang. Bakit naman tayo maiinggit? Kainggitan nila yung mga lalaking katulad natin. Di ba? Na loyal sa mga asawa, partner, girlfriend. Hindi tayo tumitingin at hindi tayo tumitikim. Lagi niyong pagkakatandaan, hindi palatandaan ng salita lang ang pagiging loyal. Ang pagiging loyal dapat napaparamdam, nakikita, pisikal. Diba? Kasi tayo, Arnold Lopez, alam mo yan. Hindi tayo tumitingin. Lalo pa yung titikim. Yeah. Ay, nako.
Kaya yung mga lalaki dyan, kung meron mang kayong titignan o gagayahin, maging inspirasyon nyo sa pagiging loyal, kami yung dalawa ni Arnold Lopez. Isama nyo na si Addictos Rex. Diba? Eto na. Grabe kayo. Eto na. Pasok ha. Una po, pinapanagot ng Pangulo ang dapat na managot patungkol sa mga katiwalian o korupsyon. Pangalawa, there was already a completion of major phases of National Fiber Backbone Project. At na-expand na po ang number of active free Wi-Fi. Nandyan po ang egov.ph, nandyan din po ang massive flagship projects kasama yung Metro Manila Subway. Nandyan din po ang Dalian Train. Dami. Gloria Villanueva, sorry po talaga kasi yung mga DDS, kailangan natin kausapin ng ganong lingwahe. Ang hirap kasi, hindi sila makikinig sa atin. Sorry talaga ha. Kaya yung pagmumura ko talagang minsan hindi ko napipigilan lalo pag may nakikita akong DDS na tanga. Hayaan nyo. Di naman talaga tayo nagmumura. Pag nakausap nyo po ako sa personal, hindi naman po ako palamura. Di ba? May lisensya. Kilala nyo naman ako, di ba? Kilala nyo naman ako. Sige, tuloy. Na napaandar, napaayos ng Pangulo na hindi umaandar ng 10 taon. Panahon pa ng tatay mo, Pulong. Hindi na paandar yan, pero ngayong panahon ni Pangulong Bongbong, eto na ngayon. Machamuchi, di ba? Pinabayaan ito noong nakaraang administrasyon, pero July 16, 2025, napaandar po ito ng Pangulo at ngayon ay pinakikinabangan ng ating mga kababayan. Nandyan din po ang zero balance billing para sa ating mga kababayan sa basic accommodation sa DOH hospitals. At ito ay nais pa pang palawigin sa ibang mga hospital sa LGUs. At mas maganda po sana manood siya ng press briefing, mga news, mainstream, state-owned media. Lumalabas po kasi na hindi siya updated. Hindi nagbabasa. Correct. Hindi nanonood ng news. Okay. Nakakaawa naman. Sa madaling salita, bobo ka, Pulong. Sa madaling salita, tatanga-tanga ka, Pulong. Ganun yun ang ibig sabihin ni Atty. Claire. Isa pa, banatan mo pa yung isa, yung ate. Yung kapatid na babae. Ngayon nito, ng mga kaalyado ni VP Sara, Yan. nakakakos ng tension, nakakakos sa ekonomiya. Correct. Tapos lahat yan, babato nyo na naman sa Pangulo. Samantalang ang Pangulo, hirap na hirap magtrabaho. Correct. Lagi nagtatrabaho. Correct. Tapos yung isa, lagi na sa bakasyon. Oo Tapos, nga. sisisihin lagi ang Pangulo. Kaya nga. Dapat pag nagbabakasyon ka, mag-aral ka na mag-computer. Tama. Para nagle-level up ang iyong kaalaman. Oo, para hindi ka matawag na bobo, Sarah. Mga kababayan, talagang binanatan ng binanatan. hindi mga kababayan, Hindi talaga pinagpahinga eh. Ito na. Ganun, mga ka-clear. Lahat tayo dapat matuto. Oo nga. Lahat tayo dapat matuto. Si Sarah hindi natututo. Kita niyo mga kababayan si Atty. Claire, Talagang matindi yung mga banat. Isa pa, Atty. Claire. Ay meron ng ghost projects Yan. way back 2020 and it was admitted by the former president himself. Bakit hindi nagkaroon ng malakihang pag-iimbestiga dito? Wala nga ni. Paano mag-iimbestiga si Digong? Siya nga yung pinuno ng korupsyon. Wala nga ni. Hindi nga gagawin yun, Auntie Claire. Kasi si Digong talaga ang pasimuno niyan. Kaya nga happy-happy ang mga contractor tulad nila Diskaya. At etong sila sila Mark Villar. Lahat yan, Diyos ko! Ang korupsyon, mga kababayan, sa gobyerno ni Digong, huwag niyong sasabihin na hindi kayo nakadanas. Huwag niyong sasabihin
na hindi nyo natikman ang mga kurakot nung panahon ni Digong. Di ba? Oops! Oh, predicted. Oh, yan, na-shoutout na kita. Ha? Ano? Shoutout naman po ang lola ko na si Liz D. Dominguez. Happy birthday! Oh, birthday niya po. Kahapon. Nako, happy birthday! Yon! Nako. Yan na! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Liz D. Dominguez. Happy birthday po. Yun. Ayos ha. Oh, yan ha. Binati na. Batiin nyo mga kababayan. Yusek, banata mo. At yun ang pagkakaiba ngayon. di ba? That's why. So yun yung pagkakaiba. Si Pangulo, 2025, ilang years, magti 3 years pa lang, imbestigahan yan. Kahit sinong tamaan. Correct. Kamag-anak, kaibigan, Oh. kaalyado. Pero kay dating Pangulong Duterte, Ah. kahit sabihin nila, ba't mo binabalik ang issue Ah. ni dating Pangulong Duterte? Eh, kailangan ko i-compare. Correct. Ano ko i-compare si Pangulong? Alam nyo na kung kanino ako nagmana. Kay Attorney Claire. Bakit? Ano ang basihan? Laging compare. Compare, compare, compare. Di ba? Lagi kong sinasabi sa inyo, matuto kayong magkumpara. Pangulong Marcos Jr. O di dapat kasi sa dating administrasyon na walang ginawa. Kaya yung mga naging kalat noon, OGO, Ogo. Family, Okay. EJK. Ah. Diba nililinis ni Pangulong Marcos Jr. at yan ang ayaw makita ng mga obstructionist. Correct! Naku puta mamaya, wala na naman akong boses nito. Ayaw makita ng mga obstructionist. Ayaw nila mga kababayan na mabalikan ang nakaraang panunungkulan ni Gong D. Dahil mabibisto ang kanyang kalakaran na ang katotohanan walang nagawa yan. Alam nyo yan. Kaya tignan nyo si Marcoleta, ayaw imbestigahan yung pong flood control nung nakaraan. Kasi nag-imbestiga siya noon, pero anong nangyari? Walang naparusahan. Yan mga kababayan eh. Pero ngayon, ang Pangulo nagpapanagot kahit kaalyado. Kahit kaalyado. Jinggoy Estrada, Bong Revilla, sumama pa sa ticket ng alyansa. Lalayo pa ba natin? Martin Romualdez, malapit na. Di ba no? Mga kababayan, ano? Kaya alam nyo mga kababayan, mag-isip-isip kayo. Di ba no? Kahit pinsan daw. Anong ginagawa ng Pangulo na linisin ang bansa natin para mapakita natin sa ibang bansa, sa mga investors, na malinis ang Pilipinas at handang papanagutin ang dapat na managot na hindi nangyari nung nakaraan. Di ba? Na hindi nangyari nung nakaraan. Nakaw! So paano? Alam nyo, gusto ko pa sana kayong makasama, pero alam nyo, meron akong tatapik, isisingit ko na eh. Eto, mga kababayan. Eto, tatalakayin natin to ha. Ayan o. Kung gaano kalaki ang 1 bilyong piso, ipapakita ko naman sa inyo kung gaano karami nito ang ipinagkait sa atin at hinakot ng Kongreso sa loob lang ng 3 taon sa ilalim ng buwakaw na ginawa nilang Panginoon at sinamba Ayan, mga kababayan Sarah Brightman, sorry Kasi mga kababayan ko, talakayin natin to sa susunod. Mahabang usapin ito, mga kababayan. Pero wag nating kalimutan, nag-extortion pa rin kayo. Ninong! Hello, Ninong. Sorry! Muli, mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Dahil okay na, may siyempre, mag-celebration po, no? Happy Father's Day po sa inyong lahat.
mga kababayan, sa mga nanay. Oh, Happy Father's Day po sa mga tatay, sa mga nanay na nagpapakatatay, sa mga ate kuya na silang tumatayong mga tatay. Oh, ngayong Father's Day. Happy Father's Day po sa lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike